Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anong sekreto ang sinasabi mo? Hindi ko mapigilang tanong naman kay Axel. Parang tinatambol ang aking dibdib sa kabang aking nadarama ngayon. Huwag naman sana ang kambal ang tinutukoy niyang sekreto ko na nalaman niya. Sinabi sa akin ni Mama Lucy ang lahat-lahat. Nakangising wika niya. Kaya wala ka nang maitatago sa akin ngayon. Sa tingin ko para akong nakainom ng isang botelya ng suka. Dahil sa sobrang pagkaputla ko, hindi ko man nakikita ang aking mukha pero alam kong namumutla ako. Ano nga sekreto, Axel? Para sabihin ko sa'yo, wala akong itinatago na kahit na ano pa man sa'yo. Hindi ko kailangan magtago ng sekreto mula sa'yo. Yung close lang ang nagtataguan ng sekreto. Lakas loob kong wika sa kanya. Napaangat naman ang isang bahagi ng kanyang labi na para bang isang biro sa kanya ang aking sinabi. Mas lalong tumitindi ang inis na aking nadarama dahil sa kanyang nakakairitang mukha. Talaga lang ha? Talaga lang ha? Akala mo hindi ko malalaman? Na ako ang naging inspirasyon mo sa paggawa ng Lost Love Necklace? At nag-aral ka pa pala ng karate doon sa Dubai. Did you aim to learn karate because you wanted to use that against me? Sandali akong napanganga sa kanyang sinabi, pero napataas din ang aking kilay nang nakabawi na ako. Ito ba ang sinasabi niyang sekreto? Nakahinga naman ako na maluwag. Grabe, para akong sinasakal kanina. The story behind of the Lost Love Necklace. Axel, is not a secret. You're right. You inspired me in designing that necklace. I told myself that I will engrave all the love that I have for you in that necklace. And by the time that done my creation, that's when the time that I'll stop loving you. Lost love means I already lost my love for you. Nabura ang kanyang ngiti sa aking sinabi. And for your information, nag-aral ako ng karate, hindi dahil sa'yo. Paraan ko yun, para maalis ang stress ko. Bakit ako mag-aaksayang gumawa ng isang bagay para sa'yo? Hindi sa'yo umiikot ang mundo ko. Pero mag-iingat ka. Dahil baka hindi ako makapagtimpi at magkamali akong isubok sa'yo ang natutunan ko sa karate. Imbes na matakot sa aking sinabi na patawa lang siya, kaya mas lalong nagpupuyos ang aking kalooban. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Dapat na kaming mag-focus sa totoong pakay niya ngayon. May mga katanungan ka pa ba, Mr. De La Cuesta, tungkol sa mga alahas na? Yes. Sigurado ka ba talaga na nakalimutan mo na ako? Naniningkit ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Naiinis ako sa isipin na parang wala lang sa kanya ang ginagawa namin ngayon. Para bang ginagamit niya ang pagiging primary investor niya para madali lang niyang masira ang aking araw. At baka pati na ang aking buhay. Mr. De La Cuesta, kung wala ka nang sasabihing maganda, umalis ka na. Buong akala ko tungkol sa investment mo ang pag-uusapan natin. Pero mukhang wala doon ang isip mo. Mukhang lumilipad iyon sa kung saan-saan. Kailangan mo munang bumalik sa tamang pag-iisip. Ani ko sa kanya sa mahinahon na pamamaraan. Tumayo ako para pagbuksan sana siya ng pintuan, pero pabigla niyang kinabig ang aking bawang at mabilis niya akong naisandal sa pintuan ng aking opisina. Iniharap niya ang kanyang malaking katawan sa maliit kong katawan. Marina kong ipinikit ang aking mga mata para kalmahin ang aking sarili, pero hindi ko pala kaya. Sumosobra na siya at hindi ko na kayang palampasin ang ginagawa niya sa akin ngayon. Itinulak ko siya. Pero ang buwisit, hindi ko man lang natinag. Hindi ko mapigilan na mapalunok nang inilapit na niya ang kanyang bibig sa aking tainga.
I'm sorry, pero hindi kayang iproseso sa utak ko ang sinabi mong wala ka ng pag-ibig sa akin. I don't believe you. You just mad at me. Pero alam ko, mahal mo pa rin ako. But baby, hayaan mong pawiin ko ang galit mo. Napaawang naman ako sa sinabi niya. Sinamantala niya ito at mariin niyang inangkin ang mga labi ko. Dahil sa nakaawang kong labi kaya madali niyang naipasok ang kanyang dila sa aking bibig. Nagpupumiglas ako, pero mas sinigpitan niya ang paghawak sa akin. Napatulo ang luha ko sa kanyang ginawa. Hindi ko nagustuhan ang klase ng paghalik niya. Wala man lamang pag-iingat ang ginagawa niyang paghalik. Mukhang napansin niya ang pagluha ko kaya napahinto siya sa paghalik. Baby, I'm sorry. It's not my intention. Pinutol ko ang iba pang sasabihin nang isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa kanyang kaliwang pisngi. Napakatalim ng titig ko sa kanya na para bang kaya ko siyang saktan sa pamamagitan ng aking mga titig. Napahawak siya sa bahagi ng kanyang pisngi na nasampal ko. Halata pa rin sa kanyang mukha ang pagkagulat sa aking ginawa. Huminga ako ng malalim bago ko nagawang magsalita muli. Talaga bang parang biro lang sa'yo ang lahat? Sa tingin mo, pwede mong gawing biro lang ang lahat ng pasananata mo ko mula sa'yo? Na lahat ng masasakit na salita na narinig ko mula sa'yo ay pwede kong isiping joke lamang? Na lahat ng pambababoy na ginawa mo sa akin ay isa lamang katuwaan para sa'yo? Tila nanigas naman siya sa mga sinabi ko. Talaga bang manhid ka? At walang pakiramdam? O sadyang makapalang yung mukha mo? Hindi mo ba talaga nakukuha ang dahilan ng pag-file ko ng restraining order laban sa'yo? Yun ay dahil seryoso ako at hindi biro para sa akin lahat ng paggugulo mo. Tulad na kung paano ko dinadamdam at siniseryoso lahat ng mga pang-aabuso na ginawa mo sa akin noon. Tandaan mo ito, Axel. May mahalagang nawala sa akin dahil sa ginawa mo. Pero hindi kita sinusumbatan dahil ayaw ko nang balikan ang nakaraan. Sana makisama ka naman. Huwag mong hintayin na tuluyan kung isumbat sa iyo ang lahat. At kung itatanong mo kung galit ako sa iyo hanggang sa ngayon, hindi. Dahil galit na galit ako sa iyo at kinasusuklaman kita, Mr. Axel de la Cuesta. Hindi ko na mapigilan ang pangingilid ng luha ko. Isa ito sa mga dahilan kaya pinipilit kong maging formal kay Axel. At ituring siya na parang isang formal na lilalang. Pag-iisipin ko kasi ang matinding galit ko sa kanya. Maaalala ko lang ang nakaraan at ako lang ang masasaktan. Lagi kong ipinapaalala sa aking sarili na nakamove on na ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga ako tuluyang nakakalimot. Paano naman ako makakalimot mula sa nawala sa akin ang karugtong ng puso ko at bahagi ng aking kambal sa mga anak? Lumatay ang sakit sa aking mga mata pero wala akong pakialam dahil kulang ang sakit na nadarama niya ngayon sa nadarama ko na 6 na taon ko nang dinadala-dala dito sa puso ko. Danaya, itinaas niya ang kanyang kamay para punasan ang luha ko pero mabilis kong tinampal ang kanyang kamay. Saka ko mabilis na pinunasan ang luha ko gamit ang aking palad. At muli kong ibinalik ang formal na ekspresyon sa mukha ko na parang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. It's nice talking business with you, Mr. De La Cuesta. We will assure you that you won't regret your decision investing our business. We were looking forward for more years with you. Thank you very much, Mr. De La Cuesta. Kaswal akong ngumiti at inilahad ko ang kamay sa kanya. Parang respeto sa kanya bilang investor namin. Nanatili siyang nakatitig sa akin na tila ba hindi makapaniwala sa mabilis na pagbabago ng aking mood. Business is business after all. Hi, nakangiting bati ni Axel sa akin. Kalalabas ko lang mula sa shop. Bihis na bihis siya habang nakasandala sa kanyang kotse. May dala pa siyang bouquet of tulips. Napabuntong hininga naman ako. Bakit ba ang tigas ng ulo niya at hindi pa rin niya ako tinitigilan? What do you want, Mr. De La Cuesta? Ani ko sa formal na pagkakasabi.
Ibinalik ko na naman sa formal ang tawagan ko sa kanya dahil investor na namin siya. Lumapit naman siya sa akin. Umaksyon pa siya na parang hahalikan ako sa aking pisngi. Pero umiwas ako. Napangiti siya pero hindi niya naitago ang frustration sa kanya mukha. "Flowers for you." Inaabot niya sa akin ang bulaklak na dala niya. Imbes na tanggapin ang ibinigay niya, nilampasan ko siya. Wala akong panahon sa mga kalokohan niya. Kung hindi din lang naman tungkol sa negosyo, ayaw ko nang makipag-usap pa sa kanya. "Danaya, wait." Pigil naman niya. Hinawakan niya ang aking palapulsuhan. Napilitan tuloy ako na lingunin siya. Nabanaag ang lungkot sa kanyang mga mata. "Ano ba kasi talaga ang kailangan mo, Mr. De La Cuesta? Kung hindi tungkol sa negosyo, don't waste my time. Hindi lang ikaw ang may hinahawakang negosyo, ako din. Kaya busy ako." Masungit kong pagkakasabi sa kanya. Naiirata na talaga ako. Hindi ko talaga alam kung saan siya ipinaglihi at sobra na yatang makapal ang kanyang mukha o kung ilang beses siyang ipinanganak dahil sa tigas ng kanyang ulo. Kahit anong gawin ko sa kanya, heto pa rin siya. Sinisira pa rin ang araw ko. Mabuti naman at binatawan din niya ako. "I'm sorry. I just want to invite you for a dinner." Aniya na sa mahinahon na boses. "I'm sorry, Mr. De La Cuesta. Pero hindi ako makakasama sa iyo. May dinner date kasi kami ngayon ni Alfred." Hindi ako nagsisinungaling dito. Sa labas na kami kakain ngayon ni Alfred kasama ang kambal at si Yaya Mercy. Sumimangot naman si Axel. "Please, don't go with him." Aniya sa mababang tono. Nagsusumamo ang kanyang mga titig. Matigas akong nakipagtitigan sa kanya. "Tigilan mo na nga ako. Wala kang karapatan na pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Di ba wala naman tayong dapat pakialamanan sa isa't isa? Ikaw na rin ang nagsabi niyan. At asawa pa kita ng mga panahon na yun." Sabay hinga ng malalim. Hindi ko na mapigilan na ibalik sa kanya ang mga pinagsasabi niya noon dahil sa inis na aking nadarama. Bakit ngayon nangingialam ka sa akin? Maliban sa wala tayong dapat pakialamanan, hindi pa kita kaano-ano. So wag mo akong diktahan. Gago ka. Masungit kong dagdag. Napaurong naman siya. Nasapul kasi siya sa aking mga sinabi. Sinamantala ko naman ito. Tinalikuran ko siya at nagmamadali akong humakbang papalapit sa kotse ko. Naramdaman ko ang pagsunod niya. Ano bang problema niya? At sunod ng sunod siya sa akin. Talagang hindi niya sinuseryoso ang restraining order na pinadala ko sa kanya. Para na siyang obsessed stalker. Sa ginawa niyang ito, baka madiskubre pa niya ang tungkol sa kambal. "Danaya, wait." Papasok na sana ako sa loob ng aking kotse nang hawakan niya ako sa balikat. "Let's talk. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kung tungkol sa investment mo, we assured you that you didn't wasting your money." Ani ko naman. Hindi na ako nag-abalang lingunin pa siya. "I don't care about the money. I did that investment because of you. Wala akong pakialam kung ano ang magiging kalabasan ng pera ko. I want you to design more jewelry and my investment can make that happen." Bumitaw naman siya sa akin. Humakbang siya paharap sa akin. "I want to." "You sounds like you're not a businessman, Mr. De La Cuesta. Ganito ka ba sa negosyo mo? Maglalabas ng pera na hindi inaalam ang magiging benefit nito sa'yo? Kung hindi kita kilala, baka iisipin ko na wala kang kwentang businessman." Naninigas ang kanyang bagang sa aking sinabi. Alam ko na nainsulto ko siya ng sobra-sobra pero wala akong pakialam. Sinasagad niya na ang aking pasensya. Paulit-ulit na lang kami ng ganito. "Danaya, I know, I wrong you. Kaya gusto kong magpaliwanag ngayon. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Kung alam mo lang, baby, sa nakaraang 6 na taon, ikaw lang ang laman ng isip ko. Pinahahanap kita, pero hindi ka matagpuan ng kahit sinong magaling na PI na binayaran ko." Nangungusap ang kanyang mga mata. Napaisbit naman ako sa sinabi niya.
Hinding-hindi ako naniniwala sa kahit na anong salita niya. Wala naman siyang dapat ipaliwanag sa akin ngayon. He just didn't love me, and that's final. Walang dapat ipaliwanag doon. Mind your own life, Mr. De La Cuesta. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Tapos na tayo. Matagal na. At nakalimutan ko pala. There's no us from the start. Mapang-uyam kong sabi sa kanya. Napaawang naman ang bibig niya. Tuluyan akong pumasok sa loob ng aking kotse. Kung ayaw mong madisgrasya, pwedeng umisod ka na kaunti sa tabi. Bagsak ang balikat niya na tumabi. I still want to talk to you, Danaya. Hindi kita susukuan kahit kailan. Hindi ko pinansin ang kanyang sinasabi. Agad kong pinatakbo ang aking kotse. How could him? Gago talaga siya. Nung asawa pa niya ako, si Wilma ang gusto niya. Ngayong si Wilma na ang kasama niya, saka naman siya nagdadrama na parang ako ang kanyang gusto. Bakit kaya hindi tuloy ang nagpakasal ang dalawa? Kung ano man ang rason nila, wala na akong pakialam. Hindi pa rin mabubura ang katotohanan na pinili niya si Wilma at itinapon niya ako na parang basura. Halos nagmamakaawa pa ako sa kanya noon na wag muna akong paalisin sa kanyang penthouse dahil masama ang aking pakiramdam. Pero hindi man lang siya nakinig sa akin noon. Ipinagtulakan niya ako dahil parating na daw si Wilma. Kung wala si Alfred ng mga panahon na yon, hindi ko alam kung saan pa ako pupulutin. May nawala sa akin ng mga panahon na yon at muntikang pang nawala sa akin ang kambal kong mga anak. Pagkatapos naming mamasyal sa isang mall, napagpasyahan namin na kumain sa isang restaurant na malapit lang sa mall na pinasyalan namin. Katabi ni Alfred ang kambal kong mga anak, habang kami naman ni Yaya Mercy ang magkatabi. Para lang itong family dinner ang ginagawa namin. Halos hindi magkanda utal ang kambal sa pagkukwento kay Alfred sa mga ginagawa nila sa school at ang paulit-ulit na pagtuturo sa kanilang guro ng mga leksyon na alam na nila. Tawang-tawa naman si Alfred habang nakikinig sa kambal kong mga anak. Nakatingin at napangiti na lang kami ni Yaya Mercy. Pagkatapos din ng halos isang oras, natapos din kaming kumain at medyo naghahanda na kami sa pag-alis namin. Nagpaalam muna ako sandali sa mga kasama ko na pumunta ng restroom para makapag-retouch ng kaunti. Hindi din naman ako nagtagal at mabilis din naman akong nakatapos sa aking ginagawa roon. Agad akong lumabas mula sa loob ng restroom at nagmamadaling naglakad pabalik sa kinaroroonan ng mga kasama ko nang napatigil ako bigla dahil sa babaeng papasalubong sa akin ngayon. Para akong nalamig sa kabang aking nadarama nang napatingin siya sa bungad ko. Sa kabila ng aking kakaibang kaba na darama ngayon, pinipilit ko pa rin nalaparan ang aking ngiti para sa kanya. Pero hindi niya sinuklian ang aking ngiti at nilampasan pa niya ako na parang hindi niya ako kilala. Sigurado naman ako na nakita niya ako at sa paglipas ng mga taon, wala naman masyadong nagbago sa akin at sigurado naman ako na makikilala pa rin niya ako. Kunot noo ako na nasundan ko siya ng tingin. Wilma? Sambit ng aking isipan sa kanyang pangalan. Nasa loob na kami ng kotse ngayon ni Alfred. Ihahatid muna niya kami pa uwi bago siya uuwi sa kanyang townhouse. Magkatabi kami ni Alfred sa driver's seat, habang katabi naman ni Yaya Mercy ang kambal sa passenger seat. Pinagitnaan ni Jiho at Jared si Yaya Mercy at parehong nakatulog ang kambal dahil siguro sa pagod. Tahimik ka yata, puna naman ni Alfred sa akin. Kanina pa talaga ako tahimik. Hindi mawala-wala sa isip ko ang pagsasalubong namin kanina ni Wilma. Wilma is my close friend at wala naman akong galit sa kanya. Galit kaya siya sa akin? Kaya hindi niya ako pinapansin? Nalaman kaya niya ang tungkol sa amin ni Axel? Kaya hindi natuloy ang kasal nila? Nakita ko si Wilma kanina, Alfred. Nagtataka kong sabi. Hindi niya ako pinansin. Na parang hindi niya ako kilala. Wilma? Are you sure na siya ang nakita mo? Oo. Sigurado akong si Wilma yun, Alfred.
Kilala ko siya, kahit nakatalikod pa siya. Sa totoo lang, wala na kaming balita tungkol kay Wilma. The last time we heard something about her, nung ipinanganak niya ang anak nila ni Axel, in which naging viral ang pictures nila together. But isa sa kakilala ko ang nagsasabing may mansyon na binili si Axel de la Cuesta para sa kanya mag-ina at doon din siya nakatira. Napaurong ang dila ko sa sinabi naman ni Alfred. Ibig sabihin, nag-live-in sina Axel at Wilma. Pero bakit ayaw akong patahimikan ni Axel?